It's also an opportunity for me to let the people know about our profession, occupational therapy, and ano po ba yung talagang naitutulong namin. Kasi unlike ho kasi ng physical therapy, nandun na ho yung pangalan eh. Oo. Speech therapy, nandun na yung pangalan. Kaso Exactly. sa amin kasi occupational therapy, parang kailangan pa nating ipaintindi, no? Yes. 'Di ba teacher, actually ang pinagkwentuhan natin kung saan ka nagde-therapy, tapos siyempre gulat ako, occupational therapist. Ang hirap-hirap po talaga makahanap ng pediatric occupational therapist. So, thankful po ako na napagbigyan tayo ni Teacher Richard. Yes po. At it's also our privilege po to be here and to also share our knowledge para po mas marami po tayo matulungan ng mga bata. Okay. So ngayon, teacher, bigyan mo nga po kami ng isang briefing about occupational therapy. Ano po ba yung mga ginagawa nyo? Tapos paano tayo nakakatulong sa bata? Paano tayo nakakatulong sa mga family na mayroong mga batang nadadiagnose po? Okay. So, ang isang pediatric occupational therapist, because ang occupational therapy po ay isang propesyon kung saan tumutulong po sa isang individual na ma-reach niya yung kanyang full potential. So, sa mga bata naman ho, ang ginagawa ho natin is gumagamit po tayo ng mga occupation-based intervention, which includes mga learning activities, paano natin ma-develop ang kanyang motor, cognitive, fine motor skills, para po ma-reach niya yung full potential niya at ma-address po natin yung mga challenges niya na kinakaharap pertaining doon sa mga learning skills and capacities po ng bata. Tinutulungan ho natin yung batang ma-achieve yung mga skills. However, hindi lang ho siya yung simpleng tuturuan mo paano magsulat, paano siya hindi maggalit, paano siya hindi mainis, paano siya mas makaupo. It goes more deeper than that. Ang ina-analyze ho natin, hindi lang kasi yung bata, kailangan din natin tingnan yung occupation, ano yung mga pinapagawa mo, akma ba to sa kanya, pati yung environment, sino bang nagpapagawa? Baka mamaya, yung pagpapagawa mo, mali pala. So, 'di ba? So, Oo. hindi po natin naintindihan. And another thing din ho is that occupational therapist has a more broader understanding with regards to the developmental milestones, ano yung mga kailangan nating i-expect, ano yung mas age-appropriate intervention that is not just appropriate for the age but also necessary for the skills. Kasi may example, 8 years old na yung kid pero ang milestone niya is for 3 years old. Ang intervention natin is yung a little bit higher than the 3-year-old capacity. Ganun po, then i-scaffold natin, dahan-dahan iaangat ho natin. So, yes, it seems like nag-overlap ho ang educational intervention, sped tutorials, and also sa occupational speech therapy. But there's a more clinical aspect that we look into kasi considering also na we also dwell onto the neural pathways. Bakit kaya may ganitong problem yung kid? Siguro kasi may ganito siyang lesion sa ganitong part ng brain and so forth. So, mas broader po yung scope nung mismong discipline and it gives us more better picture. Parang kumbaga mas bird's eye view po kasi yung pagtingin natin dun sa problema ng bata rather than just looking at it na hindi pasaway yan, kaya ganyan yan, hindi yan napapagalitan. So, yun po. So, teacher, no, I believe nakita ko yung ano mo, yung title. So, meron ka pang LPT. Yes. Nakapasa ka rin as a teacher. In the same time, you have ABA certificate, Yes po. right? Opo. So, paano mo na collaborate yung ganong aspeto, like yung profession mo as occupational therapy, then meron kang idea sa education. The same Yes po. time, behavioral therapist ka. Yes po. So with that no, ang pinaka goal talaga namin when we took up those interventions or certifications and also credentials is para po mas maunawaan ho natin na mas mabuti kung ano po yung mga bagay-bagay na kinakaharap ng mga bata in a very broad perspective. Kasi when we do one approach, hindi lang naman po yun ang makakatulong sa bata. Katulad nga ng sinasabi natin, no, when we deal with the kids, hindi ang isang profesyon ay isang cog lang ho, meaning iisang aspeto lang ho Exactly. siya ng development ng bata. So,
ang goal ho natin as mas maintindihan ho ang multiple facets of profession para at least once na magbigay po tayo ng intervention or tulong sa mga bata, mas malawak ho yung pag-intindi natin dun sa sitwasyon na kinakaharap nila. Okay, so very holistic talaga yung program ng Dreamcatcher, no? Actually, sir, lagi ko pong inaabangan yung mga videos mo.